Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapan dito sa mundo ng crypto. At yan po ang pahayag ni Ginoong Charles Schrems na si XRP ay isa umanong banta sa dominasyon nitong si Bitcoin sa crypto market or cryptocurrency market. Oo, tama po ang narinig ninyo. Sa kabila ng mga pagtaas at pagbagsak ng presyo ni XRP, may mga eksperto pa ring naniniwala na kaya niyang guluhin ang trono ni Bitcoin. Pero, teka, posible nga ba ito? O hype lang ba ito ng mga taga-suporta ni XRP? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit lumabas ang ganitong pahayag, ano ang mga datos na sumusuporta rito at ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung sino si Charles Schrems at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon dito. Si Ginoong Charles Schrems ay isang kilalang YouTuber at market analyst dito sa mundo ng crypto. Siya ang nasa likod ng Blockchain Backer, isang kilalang crypto channel na matagal nang nagpapahayag ng suporta kay XRP. Bagamat matagal na siyang nagpapakita ng bullish sentiment para kay XRP, ngayon lamang po siya nagsalita ng direkta at malinaw na si XRP ay isang banta kay Bitcoin. Ang kanyang pahayag ay hindi po basta-basta, lalo na't may malalim po siyang karanasan sa pag-analyze ng market movement. Kaya marami po ang nakikinig kapag siya ay may sinabi, lalo na kung ito ay kontra sa dominanting narrative gaya ng Bitcoin is king forever. Ngayon ay bakit po masasabing si XRP ay humina ngayong taon kumpara kay Bitcoin? Ngayong taon, makikita natin na si Bitcoin ay nakaranas ng bagong all-time high or ATH. Samantalang si XRP ay nananatili lang sa paligid ng presyong $2. Ibig pong sabihin kung ikukumpara po sila, si XRP ay nahirapan na sumabay sa bilis ng pag-akyat ni Bitcoin mula po February 2025 hanggang ngayon. Sa katunayan, matapos pong tumaas ng 222% sa XRP laban kay Bitcoin mula November 2024 hanggang January 2025, bigla naman po siyang bumagsak ng 39% simula February 2025. Pero kahit ganito po ang naging performance ni XRP, naniniwala pa rin itong si Ginoong Schrems na hindi ito hadlang sa potensyal ng XRP na guluhin ang crypto hierarchy. Ano po ang naging papel ni Pangulong Donald Trump sa kontrobersiyang ito? Nito pong nakalipas na January 2025, naglabas ng executive order si US President Donald Trump na nagsasaad ng pagbuo ng isang digital asset stockpile. Ang ibig sabihin nito ay magsasagawa ng pag-aaral para mag-ipon ng digital assets ang gobyerno ng Amerika. Pero teka, hindi naman binanggit ang itong si Bitcoin sa order na ito at lalong hindi rin binanggit si XRP. Pero ang mas naging kontrobersyal ay ang reaksyon ng mga Bitcoin supporters na agad na itinuro si XRP bilang banta. Pinagbintangan pa nila si Ripple CEO Brad Garlinghouse na siya raw ang nag-udyok sa gobyerno na isama si XRP sa listahan ng mga posibleng stockpile. At sa puntong ito, lalong lumalim ang bangayan sa pagitan ng mga supporters ni Bitcoin at XRP. At dito na rin muling nagsalita itong si Ginoong Schrems na sinabing ang galit ng mga Bitcoiners kay XRP ay isang indirect na pagkilala na may tunay silang takot na matalo si Bitcoin sa trono. Ngayon ay posible ba talagang talunin ni XRP si Bitcoin sa market cap? Ngayon ay balikan po natin ang mga numero. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.09 na may market cap na $123.7 billion. Samantalang si Ethereum ay nasa $295.3 billion at si Bitcoin naman ay napakalayo na. Meron po siyang market cap na $2.125 trillion at sa presyo po na siya po ay nasa presyo na $107,000 kada isa.
Kung gusto talagang maunahan or matalo ni XRP itong si Bitcoin sa ranking, kailangan na umabot po ang presyo nito sa $36 or makaranas siya ng 1,622% na pagtaas mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ito ay hindi imposible pero sadyang mahirap maabot. Pero interestingly, may isa ring analyst na si Dark Defender na nagsabing posible raw itong mangyari sa future or hinaharap. Ngayon ay bakit nga ba sinasabi ni Shrem na ang takot ng mga Bitcoiners ay free marketing para kay XRP? Sa sobrang tindi ng mga batikos ng mga Bitcoin supporters kay XRP, parang nakakatulong pa sila sa pagpapakilala kay XRP bilang banta. Parang sinasabi nila sa lahat na, uy, bantayan po ninyo si XRP kasi kaya nitong tanggalin sa trono itong si Bitcoin. Yan, kaya ayon po kay Ginong Shrem, ang galit ng mga Bitcoiners ay parang libreng marketing campaign para kay XRP. Minsan, ang mga ganitong pangyayari ay hindi tungkol sa aktual na performance kundi sa narrative o kwento na nililikha sa paligid ng isang crypto. At kapag malakas ang narrative, kaya po nitong baguhin ang perception ng mga investors. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest sa crypto, ang ganitong mga balita ay dapat pong maging paalala na hindi lamang presyo ang dapat nating tinitignan. Dapat po nating unawain ang underlying sentiments at narrative sa likod ng bawat coin. Halimbawa, kung may tumataas na interest kay XRP dahil sa posibilidad na matalo nito si Bitcoin, baka ito ay magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo. Pero kung hindi po ito mapapatunayan ng aktual na adoption o paggamit sa totoong buhay, pwede rin itong maging isang pump and dump na senaryo. Kung ikaw po ay long-term investor, mahalaga pong bantayan ang mga ganitong development. Pero kung isa ka pong trader, maaari mong samantalahin ang volatility na dulot ng mga ganitong news. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang sinasabi ni Ginong Charles Shrem ay may basihan. Pero kailangan natin na maging maingat sa pagtanggap nito. Oo, may mga pagkakataon na parang may takot ang Bitcoin community kay XRP. Pero hindi rin ito sapat na ebidensya na kaya talaga ni XRP na agawin ang trono. Totoong malaki ang potensyal ni XRP, lalo na sa larangan ng cross-border payments. At kung patuloy po ang suporta ng malalaking institution at gobyerno, baka nga maging game changer siya sa future. Pero sa ngayon, kailangan pa rin natin na maging realistic. Si Bitcoin pa rin po ang hari ng crypto, pero hindi na siya kasing untouchable gaya ng dati. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.